Fiesta po noon sa probinsya namin. Sanay kami na kapag fiesta, maraming handaan at marami ring tao. Yung kahit hindi mo kilala ay aalukin mong kumain sa loob. Maski ikaw din, aayain kang kumain ng mga kapitbahay niyong hindi mo naman ka-close. Basta parang nagiging open karinderya at buffet ang bawat bahay tuwing fiesta. Bandang gabi, marami pa rin kumakain at nagiinuman nang hindi namamalaya ng oras. Isa na nga ako sa nakikipag-inuman nun. Ako nga pala si Enteng. Bihira lang kaming magtagpo ng mga barkada ko. Kapag lang may okasyon gaya nga ng fiesta. Kaya one to sawa talaga. Sinusulit namin. Sa gitna ng pagsasaya namin ay bigla na lang nagkagulo. May naghahabulan. Ang sabi may nakita raw na aswang na babae. Kami naman palibasa ay mga lasing na. Nagtatawanan lang kami. Hindi naman kasi kami naniniwala sa mga aswang. Kalokohan lang yan, sabi namin. Diretso lang kami ng inuman sa isang sulok habang nagkakagulo yung mga tao. Kasi doon daw tumakbo sa gawin namin yung aswang. Yung mga barkada ko, nagtayuan at nakiusyoso. Ako naman naiwan lang doon sa mesa. Wala akong ka-interes-interes sa mga aswang. Maya-maya, naramdaman kong gumalaw yung mesa. Nung una hindi ko pinansin. Tapos gumalaw uli. Ang nasa isip ko, bata. Kasi mga bata sa amin, naglalaro pa kahit na gabi na. Kasi nga fiesta naman. Naisipan kong silipin sa ilalim para malaman kung sino sa mga pamangkin ko yon at paaalisin ko doon. Pagkayuko ko roon, napalunok ako. Kasabay ng malakas na pagdagundong ng kaba ko. Paano ay hindi tao, kundi isang aswang ang nasa ilalim ng mesa. Nanigas tapos nangatal ang tuhod ko nun. Nakakatakot yung itsura ng babaeng aswang. Tipikal na gulo-gulo ang buhok. Buo naman pero marumi ang suot na damit. Nanlilisik yung mga matang nakatingin sa akin. Sumisenyas na wag daw akong maingay. Ako naman hindi talaga ako makakapag-ingay. Paano ba naman ako makakapagsalita kung nangangatal din ang labi ko sa takot? Lalo na nang mapadako ang tingin ko sa kamay niyang mabalahibo at mahahaba ang kuko. Nakatukod sa lapag. Hindi ko alam kung paano ako magre-react, kung ano ang uunahin ko. Ang sumigaw o ang tumakbo. Nawala yung kalasingan ko. May nakapansin sa pamumutla ko. Yung tiyuhin ko na isa sa mga humabol sa aswang. Dahil hindi ako makapagsalita kaya ginalaw ko na lang yung mga mata ko. Tiningin ko sa mesa. Ang bilis namang nakuha ng tiyuhin ko yung ibig kong sabihin. Sinenyasan agad niya yung iba na nasa ilalim ng mesa ang hinahanap nila. Kaso bago pa nila malapitan, biglang tumaob na yung mesa at mabilis na nakatalon sa bakod na halaman ang aswang. Hinabol uli nila habang ako ay naiwang nakatulala sa upuan. Hindi pa rin nila inabutan ng babaeng aswang. Masyado raw mabilis. Hanggang kinabukasan, nanlalamig pa rin ako sa takot. Magandang araw po. Ako po si Cecilia. Isang kababalaghan ang naranasan ko nung unang beses akong sinama ng boyfriend ko sa probinsya nila nung araw mismo ng fiesta. Ayoko pa nga sanang sumama nun kasi hindi pa ako handang humarap sa pamilya nila. Nahihiya pa ako. Nag-aalala kasi ako na baka hindi nila ako magustuhan. Pero gustong gusto na talaga akong ipakilala ng boyfriend kong si Mario sa mga kamag-anak niya roon, kaya napilitan akong sumama. Pagdating namin doon ay super kabado talaga ako. Kulang na lang lumubog ako sa sobrang hiya nang simulan na akong ipakilala ni Mario
Sa mga kamag-anakan pa lang nila na sumalubong sa amin sa labas. Ang laki pala ng angkan nila. Tapos ang laki rin ng bahay mismo nila. Minana raw yun ng papa niya sa lola niya. Dahil nga fiesta, matapos akong ipakilala ni Mario sa lahat ng pamilya niya ay tinawag siya ng tiyuhin niya. Sabi ko okay lang ako. Mauupo na muna ako sa isang tabi. Iniwanan niya ako saglit. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang pakiramdam ko. Na para akong nilalamig. Wala naman silang aircon. Puro electric fan pero yung lamig na nararamdaman ko parang buga ng aircon. Sa labas naman ay tirik ang araw. Sa kakalinga ko ay nakita ko yung isang matandang babae na nakaupo sa isang sulok. Nagmamasid lang din sa paligid. Parang nakita ko yung sarili ko sa kanya. Sa mga tao roon sa loob ng bahay ay kaming dalawa lang yata yung walang kausap. Nilapitan ko siya. Tumingin sa akin at tumango ng magmagandang araw ako. Nagpakilala ako. Ewan ba't hindi ako nahiya sa kanya. Siya rin naman. Naramdaman ko na parang palagay ang loob niya sa akin. Kasi nagkwento siya agad tungkol sa pamilya nila. Nalaman ko rin ang pangalan niya. Tawagin ko na lang daw siyang Lola Dimitria. Nung bumalik na yung boyfriend ko, nakita kong hinahanap niya ako. Kasi nawala ako sa upuang pinag-iwanan niya sa akin kanina. Kinawayan ko pa siya para makita niya ako. Lumapit siya agad. Tinanong ako kung anong ginagawa ko roon. Sabi ko nakipagkwentuhan lang ako sa lola niya. Nilingon niya yung mga lola niyang nag-uumpukan sa mesa habang doon nagkukwentuhan. Sabi niya kumpleto naman yung mga lola niya roon. Sinong lola ba yung kakwentuhan ko? Nilingon ko si Lola Dimitria. Kaso wala na siya roon. Kaya sinabi ko na lang kay Mario ang pangalan niya. Nanlaki yung mga mata ng boyfriend ko. Pinakita pa niya sa akin na nananayo yung balahibo niya sa braso. Papano ay matagal na raw patay ang Lola Dimitria niya. Kaya papano kung makikilala at makakausap ko pa? Kinilabutan ako sa sinabi niya. Sinabi niya yon kina mama at papa niya. Pinagkumpulan nila ako. Alam niyo yon? Yung bigla kang naging bida kasi nakausap mo yung kaluluwa ng dating reyna sa pamilya nila. Pinadescribe nila sa akin ang itsura ng lola na nakausap ko para malaman kung si Lola Dimitria nga yun. Tumugma nga at saka pa lang nila pinakita sa akin ang picture ni Lola Dimitria. Nanlalaki ang ulo ko habang tinititigan ko ang picture. Sa kabila ng kaba ko ay nasabi ko pa rin ang mga kinuwento sa akin ni Lola Dimitria. Isa na roon yung kung paano nila naipundar ang bahay. Hindi sila makapaniwala na malalaman ko yun. Dahil maski pala si Mario ay hindi alam yun. Kaya papanong masasabi sa akin? Ako po si Marion. Meron akong kwentong hindi ko makalimutan. Yan po ay ang sarili kong karanasan sa isang piyestahan. Dumayo lang kami noon ng pinsan kong si Martin sa common friend namin. May kalayuan pero nagpunta pa rin kami para na rin makapag-unwind mula sa nakaka-stress na trabaho namin sa opisina. Pagdating namin doon, inasikaso agad kami ng kaibigan naming si Joel. Habang kumakain kami, nagulat ako. Kasi parang may nangangaroling. Akala ko tuwing Pasko lang yung caroling. Pero ayun nga, may nangangaroling. Hindi naman pamasko ang kinakanta nila. Mga matatanda na. Tapos pang piyesta yata talaga yung kanta. Sabi ni Joel ganun daw talaga sa kanila kapag piyesta may nananapat. Hindi pa sila tapos kumanta nang may makita akong kakaibang tao na mabagal na dumadaan sa likuran nila. Sa tingin ko lalaki, pero mahaba ang kulay puting buhok. Yung suot niya parang pang prinsipe na mahaba at magara. Tapos yung mukha niya parang deformed na matulis. Napakunot ako ng noo. Tinanong ako ni Martin kung bakit. Sinabi ko yung nakita kong dumaan sa likuran ng mga kumakanta. Nagtaka rin siya kasi
wala naman daw siyang nakita. Imposibleng hindi raw niya yon mapapansin. Narinig naman ng lolo ni Joel ang pinag-uusapan namin. Nakaalis na noon ang grupo. Napaantanda si lolo kasi base sa pagkakadescribe ko sa nakita ko ay yun daw ang engkanto na kung tawagin ng mga matatanda roon ay tamawe. Bihira lang daw magpakita ang isang tamawe at pili lang din ang pinagpapakitaan. Yung mga may third eye lang. Kung nagkataon na nasa lugar na dinadaanan nila yon. Sa oras na makita ito, kasunod na nun na may mawawala. Dahil ang mga tamawe ay nagpupunta lang sa mundo ng mga tao para manguha ng mga tao. Maaaring isa o isang grupo. At kung sino ang daanan nila ay yun ang kukunin nila. Para bang sign yun. Natakot ako sa sinabi ng lolo ni Joel. Kung ako ang napiling pagpakitaan ng tamawe at doon siya dumaan sa likod ng grupo ng mga kumakanta, ang ibig sabihin ay kukunin niya sila. Sabi ko sa lolo ni Joel, kailangan naming ma-warningan yung grupong yun. Ang kaso hindi na namin sila nakita. Pinagtanong-tanong namin pero walang makapagsabi kung nasaan na sila. Ang tanging natagpuan na lang ay yung gamit nilang sasakyan. Sobrang mahiwaga pero dati na palang nangyayari yun. Kahit daw nung araw pa, ayon sa lolo ni Joel. Ilang albularyo na rin daw ang nagtangka na bawiin ng mga nawawala mula sa engkanto. Pero walang nagtagumpay. Sa oras daw na sumama na sa lagusan nila, ay wala nang magagawa ang mga tao. Mula noon kapag magpepiesta kina Joel, kahit anong aya nila, ay hindi na talaga ako sumasama.